When was the last time you questioned God's favor and presence in your life just because you did not get what you wanted from Him? New Fest. Natatandaan ko yung huling New Fest na nagpunta ako dito sa Santa Cruz, Laguna. Ang kasunod ko pang mag-speak si Pastor Ed Lapis. Sino nandito nun? Magpalakpakan. Nandito kayo nun? Ngayon, nandito rin kayo? Hindi kayo umuwi? Buti hindi kayo nahanap. Tapos nagkaroon pa tayo ng New Fest na online, di ba? Natatandaan ko yung New Fest na online na nandun din si Kuya Jobert at si Pastor Jordan, di ba? Tapos may COVID ako noon. Tapos itinawid tayo ni Lord hanggang dito. No? Palakpakan natin si Lord, grabe ang bait ni Lord. Tinanong ko kay Pastor Prince, yung mga attendees ngayon, most of them Christians, sabi, yeah, I guess so. So magpalakpakan lahat ng Christian na talaga, magpalakpakan. So mag-usap tayo Christian sa Christian. Okay? Christian sa Christian. Sino dito ang 10 years na up? 10 years up sa church? Ibig sabihin, mga bata pa kayo nag-umpisa. Yan, good. Sino dito 5 years down? 5 years down. Magpalakpakan. Okay. Good. Sino dito hindi pa niya alam na Christian siya? Meron ba? Okay. parang yung iba, hindi nila alam na mag-on sila, nung nalaman nila, break na sila. Okay. So, nanghingi ako kay Lord ng topic, sa dami ng topic. Yung Bible Ninja, sino po nanonood ng Bible Ninja dito? God is good. Yung Bible Ninja, vlog lang yan eh. Kaya ko yung ginawa, alam niyo ibig sabihin ng Bible Ninja? Tanong niyo ano? Bible liwanag. Ninja, yung Bible liwanag yan eh. Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lamp. Sabihin niyo lamp. Lamp. Lampara. May nakita na kayo dito na nagdadala ng lampara sa maliwanag? Meron ba? Meron ba nagdadala ng lampara sa maliwanag? Wala. May tama yun. Kung tanghalang tapat na ganyan siya. Di ba? Pati nga flashlight eh, hindi mo ibubukas sa maliwanag. Di ba? Pati nga sa mga concert, pag pinapabukas nila yung mga ilaw, tapos kakanta yung mga ilaw ng cellphone, di ba? Tapos kakanta sila, kailangan patayin lahat ng house lights para makita yung liwanag ng cellphone. Di ba? Tapos nung nag-pandemic, ang dami nagme-message sa akin, bakit ganun Kuya Ruther? Bakit ganun? Kinuhanan ni Lord lahat sa amin. Bakit nagsiserve naman kami? Bakit yung nanay ko tinamaan ng COVID? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi akala ng marami sa atin, pag Christian ka, sa Christian hindi gumagabi. Kasi sabi ni Jesus, yung mga naniniwala sa Kanya, hindi lalakad sa dilim. Kasi siya yung liwanag. John chapter 9 verse 4, while I am in the world, I am the light of the world. Everybody say light. Nakalimutan nila yung susunod na sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, I must do the work the Father has sent me to do while it is day, because night is coming. Chapter 9 verse 4 and verse 5. Sabi ni Jesus, night is coming when no one can work. Pag diniretso mo yung basa sa Book of John, mapapansin mo pagdating sa chapter 13, ang sabi doon, as soon as Judas took the bread, this is the last verse in the encounter we now call the Lord's Supper or the Passover. Ang sabi doon, as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas, and Judas left to betray Jesus. And it was night. So John chapter 9, sabi ni Jesus, night is coming. So John chapter 13, ang sabi ni John, it was, meron akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa Bible. Sa Bible po, walang nakasulat na naisulat lang. Ulitin ko po. Sa Bible, walang nakasulat na naisulat lang. Walang throwaway lines sa Bible. Walang nakasulat sa Bible na walang ibig sabihin. Naintindihan nyo? Hindi ko nga alam kung naisip, kung na-realize ni John yung ginagawa niya. Nung sinulat niya yun sa chapter 9 verse 4, kasi nung sinulat nila yung Bible, wala namang chapters and verses.
Okay? Isang buong kwento yun. Nung kinikwento ni John itong narrative na ito, hindi ko alam kung na-realize niya, kasi pinaprompt siya ng Holy Spirit, hindi ko alam kung na-figure out niya, yung na-figure out ko, thousands of years pagkatapos yung isinulat yung sinulat niya. Sabi ni Jesus, kailangan tapusin na natin, gawin natin lahat ng gagawin natin habang umaga pa, kasi darating ang gabi, pagkatapos, 4 chapters later, 9, 13, 4 chapters later, ang sabi niya, gabi na noon. Anong nangyari pagkatapos noon? Inaresto si Jesus, tapos hinatulong mamatay, tapos meron si Jesus nire-respetong time frame. Sabi niyo time frame. Sino dito ang 18 years old pababa? Magpalakpakan. Good. 19 to 25, magpalakpakan. 26 to 30, magpalakpakan. 30 to 40. Tumataas ang energy. Okay? 40 pataas. Ito sakit ng natural na sakit ng mga kabataan. Actually, hindi ito sakit eh. Kasi sabi sa Bible, the Lord has planted eternity in the hearts of men. Wala pong pinanganak sa mundong ito na alam niya na agad na mamamatay siya. Tama? Sino dito may mga pamangkin sa bahay? May mga pamangkin. Okay, meron na ba kayong na-experience na ba ito? Pamangkin nyo 4 years old, nagsasalita na yung 4 years old ng diretsyo eh, di ba? Sasalita na sa diretsyo. Lumapit siya sa inyo. Sabi niya, Auntie, ano yan? Kailan ako mamamatay? Meron na ba? Meron na? Unless pinapanood ninyo ng mga nagpapatayan sa YouTube yung pamangkin ninyo, no? Pero hindi alam ng bata na natatapos ang buhay. Pag may namatay nga, akala nila natutulog lang eh. Tama? Wala pa silang concept na natatapos to. Sakto yun sa sinabi ng scriptures. Ang sabi, God has planted eternity in the hearts of men. Itinanim ng Diyos ang walang hanggan sa puso ng mga tao. Kaya tayo lahat, ang expectation natin, ang gusto natin, ang ultimate desire natin, mabuhay ng walang hanggan. Isipin nyo rebellion ng tao ha. Sa Genesis chapter 3, narinig ko kanina diniscuss ni Jake eh. Sa Genesis chapter 3, di ba? Yung buong garden, punong-puno yan ng puno na namumunga. Lahat yung pwede kainin. Okay, tapos sa gitna ng garden, ano yung nasa gitna ng garden? Ilan? Ilang puno ang nasa gitna ng garden? Ilan? Sino nagsasabing isa, magpalakpakan? Hindi isa, magpalakpakan. Tama. Kasi dalawa ang nasa gitna ng garden. The tree of the knowledge of good and evil, tapos yung isa, the tree of life. The tree of life. Those two trees symbolizes what we have now. The tree of life, ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. I came here to give life and life abundantly. Ang buhay, sabi ni Jesus, those who forfeit their life for my sake will find it. Si Jesus yung life. Saan ba napako si Jesus? Sa kahoy. Ayun, puno. Cursed is the man who hangs on a tree. Yung puno na nagbibigay ng buhay. Si Jesus yon. Doon mo kukunin yung sustenance mo. Ibig sabihin, kung anong tamang gawin, doon mo kukunin kay Jesus. Kung anong hindi dapat gawin, doon mo dapat kukunin kay Jesus. Kung saan ka lalakad, doon mo dapat kukunin kay Jesus. Tapos yung isa, tree of the knowledge of good and evil. Yun yung mga efforts natin na gusto natin, tayo ang nagde-decide ng sarili nating tama at mali. Ang tawag dyan sa society natin ngayon, if I am to rephrase it using our society's language, lalo na mga kabataan, ito, kung saan ka masaya, basta't wala kang tinatapakang tao, gawin mo. Tama? Isip, hanggang ngayon, yung temptation sa Genesis chapter 3, yung pa rin. Mamili ka kung sino magsiset ng standard ng tama at mali mo. Yung tree of life ba? Si Jesus ba? O yung tree of the knowledge of good and evil? You pursue your own good and evil and you decide on your own. Alam niyo ba unlivable yan? Imposible yon. Imposible kang mabuhay sa mundo na wala kang masasaktan kahit hindi mo sadyain. Imposible yon. Nakapunta na ba kayong kasal? Ano tinatanong sa kasal? Ano sabi ng pare? Meron bang tututol sa kasal na ito? Ako po nagkakasal na po ako, may license na ako. Hindi ko yan tinatanong. Kasi para sa akin, superfluous yung tanong na yan. Wala siyang silbi. Bakit? Bakit mo itatanong yung tanong na, sino ang tututol? Sana
bago pa in-schedule yung kasal, sinuguro nyo na. Andito na lahat ang mahal-mahal ng gown. Nakabarong ako, hindi ako nagbabarong pastor. Naka-hoodie lang ako. Ngayon lang ako nagbarong buong buhay ko. Itatanong nyo kung sino tututol. Eto sunod kong tanong sa isip ko, paano kung meron? Anong plano nyong gawin? Paano kung may 4-year-old na bata doon sumigaw sa ako? Ayoko ng kasal na ito. Ano sasabihin nyo, pastor? Wag na lang nating ituloy kasi ayaw niya. Wala naman siyang ambag dito. Naniniwala ako ng buong puso na walang kasal sa buong mundo na walang tutol kahit isa. Ano nyo ba yun? Kinasal na ba kayo? Hindi pa? Pag kinasal ka ba, anong pangalan mo? Maskman? Roger? Ha? Jennifer? Napaka-unique. Jennifer! Pag kinasal ka ba, gusto mo walang tutol kahit isa? Hindi, di ba? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Pag kinasal ka, walang tutol kahit isa, ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa'yo. Kaya nga yung nanligaw sa'yo, yung lalaki, merong karibal eh. Tama? Kaya nga namili kayo, pinili nyo isa't isa kasi merong pagpipilian eh. Tama? Lahat ng hindi ninyo pinili, tutol yun. Lalo na yung pinakadikit na karibal, tutol yun. Hindi nyo yun iniimbita. Wala silang say dun sa kasal. Kahit maglupagi sila dun sa mga kwarto nila at magwala sila sa bahay nila, wala kaming pake, magpapakasal kami. Tama? Eh paano kung sabi sa'yo, pag may nasaktan, wag mo na lang ituloy. Paano ka? Alam nyo ba kung gaano kasakit manganak? Ang sakit, wag na lang. Wag na lang ituloy. Sa CR na lang niya ilagay. Huwag na lang ituloy. Hindi pwedeng ang basihan mo kung may masasaktan. Sino graduate dito? Magpalakpakan. Palakpakan nyo lahat ng graduate. Napakahirap mag-aral. Sino nag-top 1? May nag-top 1 ba dito? Ang galing, very good. Oh, yun nag-top 1. Pakinggan nyo kung maigi. May nasaktan kayo sa classroom ninyo. Alam nyo kung sino? Yung pinaka-nasaktan? Yung top? Kasi kung wala kayo doon, sino yung top 1? Tama? Alam nga naman, hindi ko nagagalingan kasi baka may masaktan. Mag-a-apply ka ng trabaho. 10 kayo, 100 kayo mag-a-apply. Ang daming graduate eh. Lahat kayo may brown envelope. Tama? Isasubmit mo yung credentials mo. Ikaw yung natanggap kasi magaling ka. Ang ganda ng credentials mo. Ang ganda ng curriculum vitae mo. Pinagawa mo sa ChatGPT. Alam mo ba, pag natanggap ka, masasaktan yung ibang hindi natanggap kasi lahat kayo gumastos, naghanda, papunta dun. Kaya lang dahil magaling ka, hindi sila natanggap. Ikaw ang natanggap. Anong gagawin mo? Magiging tambay ka na lang? Para wala kang masaktan? Ang sinasabi ko, unlivable yan. Unlivable na wala kang ontic referent. Ibig sabihin, wala kang basihan na hindi pwedeng gumalaw kahit anong sabihin ng kultura. Ang tama-tama, ang mali-mali. Tapos, bakit? Kasi sabi ng Diyos, tapos. Naintindihan niya? Hindi pwedeng puro pakiramdam, puro pakiramdam, puro pakiramdam. Alam niyo, 15 years na po ako may asawa. Magsi-16 years na ngayong sa darating na July. 15 years, ayan yung sing-sing ko. Hindi ko yan tinatanggal. Kaming mag-asawa talagang, ako lalo, in love ako doon sa misis ko. Pero minsan gusto ko yung sakalin. Sa isip ko, napasubmit ko na siya, nare-naked choke ko. Pero yung mukha ko nakaganito lang. Siya rin. Minsan gusto mo yung sakalin, pati nga magulang mo, kapatid mo, minsan gusto mo silang sakalin, yung sa isip mo lang, tama? Doon naman to. Dahil, ito, mamaya baka maghiwalay na kayo pagkatapos ako. Hindi pwedeng nasa feelings lang. Kaya mga kababaihan dito, magpalakpakan lahat ng kababaihan. Huwag kayong makikipag-date sa walang takot sa Diyos. Ulitin ko, huwag kayong makikipag-date sa walang takot sa Diyos. Kasi kung wala yung takot sa Diyos, bakit yan matatakot sa iyo? Bakit yan matatakot sa magulang mo? Bakit yan matatakot sa ano ngayon kung masaktan ka, basta siya masaya. Painggan nyo to unlivable yung sinasabi ng society.
So kung masaya, basta wala kang masasaktan kasi hindi totoo yun. If you wanna amount to something, if you wanna do something, if you wanna obey the Lord, meron kang masasaktan kahit hindi mo sadyain. Ang tamang sabihin, huwag kang maging mapanakit. Okay? Huwag kang maging mapanakit. Pero lakaran mo yung pinapalakaran sa iyo ni Lord, kung may masasaktan on the way na hindi mo naman intensyon, hayaan mo kasi doon sila mag-grow. Lahat tayo dito may nasasaktan. Lahat. Alam niyo ba merong hindi na-invite si Pastor Prince kasi ako yung in-invite? Alam niyo ba yun? Hindi kami lahat pwedeng magsabay-sabay dito. Tama? Ako lang may conference ako eh. Kung gusto yung dumayo sa Manila, Bible Ninja Conference, pupunta dun si Pastor Prince, January 20. Ang dami kong gustong i-invite. Ang daming nagsasabi, sana all, sana nandiyan kami. Pero hindi kasya sa oras, hindi kasya sa budget. Pipiliin mo lang. Tama? Ang itanong mo sa sarili mo, hindi dito ba ako sasaya? Hindi yun. Ito itanong mo sa sarili mo. Itong gagawin ko, tama ba to sa mata ng Diyos? Yun ang tamang tanong. Okay? Ano ang tamang tanong? Itong gagawin ko, tama ba to sa mata ng Diyos? At nandyan ang totoong saya. Okay? Okay? May babasahin ako sa inyo. Ha? Gusto nyo bang i-bless ni Lord? Sino gustong i-bless ni Lord? Magpalakpakan. Who wants to find favor in the eyes of God? Gusto nyo yung favor ni Lord na sa inyo? Magpalakpakan. Sino yung gustong ginagamit siya ni Lord in miraculous ways? Magpalakpakan. Yun talagang pag ginawa mo, sasabihin ng mga tao, paano nangyari yan? Paano mo nagawa yan? Ako po, ang dami nagko-contest sa ministry ko. Paano ka naging pastor? Hindi ka qualified. Ang sabi ko sa kanila, parehas tayo ng tanong. Paano ako naging pastor? Hindi ko rin alam. Kasi lumaki ako sa lugar ng mga gang, ng Sputnik tsaka ng Okso. Kung hindi nyo alam yun, mas marami kang saksak, mas pogi ka. Ang dami ko ng batchmates na wala na. Mga maaga, masyado matatapang. Matapang din ako noon pero naprotektahan ako ni Lord. Kaya paano ako naging pastor, hindi ko alam. Kung paano ito nangyari, hindi ko alam. May Bible Ninja, hindi ko alam. Pag pinapa-explain mo sa akin, alam ko na nangyari. Alam ko, ito nangyari. No. Pero bakit ganun, hindi ko alam. Hindi ko alam. Mahabagin si Lord sobra. Mabuti si Lord sobra. Kaya hindi na ako nanghihingi sa Lord ng miracle. Eh. Tanong niyo bakit? Nabubuhay ako sa miracle. Eh. Nasa loob ako ng isang miracle. Ano pa hingin ko? Puntahan niyo kami sa Facebook. Hanapin yung picture namin mag-asawa. Masasabi niyo miracle talaga eh. Mga boys, tingnan niyo kami mag-asawa magkatabi. Masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait ang Diyos, ha? Kay Kuya Router, mabait siya. Ewan ko dun sa misis niya. Pero kay Kuya Router, mabait sila. New Fest, fresh start. Acts chapter 6, verse 5. Basahin ko, ha? Now, Stephen. Sabi niyo, Stephen. Now, Stephen, a man full of God's grace and power. Grabe. A man full of God's grace and power performed great wonders and signs among the people. Kwento ko na lang sa inyo. Eto si Stephen, ang pagka-describe sa kanya sa iba't ibang versions ng Bible, highly favored, powerful servant, full of power, full of grace, miracle-working servant, at ito pa matindi, walang makatalo sa kanya sa argumentation. Sobrang galing. Pag binasa niyo yung chapter 6 at saka chapter 7, he was able to summarize in just one chapter. Stephen, in his brilliance, he was able to summarize the whole narrative of the Old Testament, the Tanakh, the Hebrew Scriptures, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh, ibig sabihin, the law, the writings, and the prophets. Sinamarize niya yung lahat sa isang chapter lang ng Book of Acts. Sinamarize niya mula kay Abraham, papunta kay Moses, papunta kay David, papunta kay Jesus. Walang notes, walang PowerPoint, walang Google. Memorize niya. Pagkatapos niyang i-discuss yun, alam niyo resulta? Ang resulta, nagalit lahat ng kausap niya. From the elite religious side,
Mga Hudyo, mga religious elite, ayaw tumanggap kay Jesus, hindi nila matanggap na yung Mesayang hinihintay nila ipapanganak sa manggagaling sa isang pamilya ng karpentero. Tama, sa sabsaban. Hindi nila matanggap. Ang nangyari kay Stephen, ito. Okay? Ang sabi dito, sa sobrang lakas ng anointing ni Stephen, ang tingin nila kay Stephen, yung mukha ni Stephen, nagmukhang anghel. Isipin niyo yun, ano kaya itsura nun? Nagmukhang anghel. Tingnan niyo kayong katabi niyo. Mukha bang ang sama ng ugali ng iba? Napansin ko lang. Sabi ko, tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi nila, ba't may tao? Nagmukhang anghel. Hindi pa rin sila tuminag. Tapos alam niyo sagot nila sa lahat ng inexplain ni Stephen, sa lahat ng argument ni Stephen, alam niyo sagot nila, tanong niyo ano? Sumigaw lang sila ng malakas. Nagtakip sila ng tenga tapos sumigaw sila ng malakas. Ng marami ngayon, lalo sa social media. Tapos kinaladkad nila si Peter, tapos pinagbabato. 54, chapter 7. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, still full of the Holy Spirit, hindi pa rin siya iniiwan ng Holy Spirit, ha? Punong-puno siya ng Holy Spirit. Ang sabi dito, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Sa book of Daniel, meron kayong mababasa sa vision ni Daniel. It's a vision about Jesus, that the Son of Man, a figure that looked like a man, and he called the Son of Man, approaching the Ancient of Days. The Ancient of Days is God the Father. At dito, nakita mismo ni Stephen. Tapos, sabi niya, look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Alam niya mga Hudyo kung ano implication nung sinabi niyang Son of Man si Jesus. Ibig sabihin, divine din siya. Diyos si Jesus. Sabi ko sa inyo, anong ginawa ng mga Hudyo? Ito ginawa nila. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, alam nyo na yung nangyari dito. Sino dito nakabasa na nito nung binasa ko? Magpalakpakan. Nabasa nyo na to sa mga Bible readings ninyo. Okay. Ulitin ko, i-describe ko sa inyo ha. Ang description kay Stephen, full of power, full of grace, full of the Holy Spirit, anointed, miracle working, powerful, brilliant, highly favored. And Stephen was the first man to go. Stephen was the first disciple to have been martyred for the faith. He was the first to lose his physical life. Naintindihan niyo? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kaya ako tinatanong kung mga Christians na yung kakausapin ko. Kasi makinig kayong lahat. Malapit na pong bumalik si Lord. And this is not something we say lightly. You look at history unfolding right before your eyes, the prophecies and revelations happening in real time, the Euphrates River drying up for the very first time in human history. Malapit na pong bumalik si Lord. Maybe not in our lifetime. Pwedeng hindi pa naman sa buhay natin. I am 45 now. If I live up to 70, I only have 2 decades and 5 years. That's very short. 25 years is very short. Alam niyo yung Lion King? Alam niyo yung Lion King? Lion King was first shown in the movie theaters 35 years ago. Ganun na yung katagal. Pero pag inisip niyo yung Lion King, parang kahapon lang, di ba? Hindi yun matagal. Kaya, sabi ko kanina,
Ang sakit ng mga kabataan, akala natin hindi ito tapos. Tapos di ba may kasabihan pa yung society natin, life begins at 40. Too late! Too late! Alam niyo kung bakit sinabi ng mga tao sa mundo, life begins at 40? Tanong niyo bakit? Kasi pagdating ng 40, hindi ka na kasing lakas nung 30 ka at saka nung 20 ka. Yung binubuhat mo dati, hindi mo na kayang buhatin ngayon. Kung mabuhat mo ngayon, magkakaroon ka na ng mga gout, ng mga ano. Ako gusto kong umabot ng 17 na rip ako eh. Pero itong itsura ko to, bumubuo ako ng 300 push-ups sa isang araw. Totoo, sandali. Meron akong post bago mag-umpisa ng araw, gawin mo na yung pinakamahirap mong gagawin para lahat ng gagawin mo madali na. Yun ang prinsipyo ko sa buhay. Pag gising mo sa umaga, unahin mo nang gawin yung pinakamahirap. Pag nagawa mo yung mahirap, ang isip mo ngayon, lahat madali na. Bago ako lumabas ng kwarto, 150 push-ups ako. I've been doing that for almost a month now. 150. 3 sets ng 50. Bakit? Kasi gusto ko, hanggang kunin ako ni Lord, gusto ko yung pinapagawa sa akin magawa ko. Gusto ko kasi gusto ko lang kunin, ang gusto ko lang, kung masusunod lang, no? Ang gusto ko yung matutulog ako, hindi na ako magigising. Pero pagkatapos kong gawin, lahat ng pinapagawa sa akin. Parang si Moises, tapos na, tulog ka na. Hindi yung namatay ako ng sa sobrang inom ng coke. Nakakahiya kaya. Darating ka sa langit, sasabihin nila Pedro, welcome, welcome! Anong kinamatay mo? Kami kasi pinako ako ng patiwarik para kay Jesus. Si Stephen, ako pinagbabato ko para kay Jesus. Ikaw, nasobrahan sa coke. Kilala niyo si Joseph? Okay, anong meron kay Joseph? Meron, binigyan siya ng vision. Tama? Ano sabi sa Bible? The Lord was with Joseph. Tama. Sino daw yung kasama ni Joseph? Si Lord. Sinasamahan siya ni Lord. Anong nangyari kay Joseph? Ginulpi ng mga kapatid, hinulog sa balon. Tapos binento sa slavery. Tapos pagdating doon, anong sabi? Nakita ni Potiphar na lahat ng ginagawa ni Joseph nagpa-prosper kasi sino kasama ni Joseph? Si Lord. Ano si Joseph doon? Slave. Okay, tapos tinukso si Joseph. Ang galing ni Joseph, alam niyang hindi niya kakaya, tumakbo siya. Kasi kung kakayanin niya, hindi siya tatakbo, maglalakad lang siya palabas. Boys, lahat ng boys, magpalakpakan. Pakinggan niyo kung maigi. Walang sinabi sa Bible na yung tukso, lalabanan mo. Wala. Sabi sa Bible, tatakbo ka. Naintindihan niyo? Kaya karamihan ang bumagsak sa tukso pag sinabi mo, bakit mo yung nagawa? Sasabihin, nangyari na lang. Ano nangyari na lang? Ang layo-layo nun eh. Nag-drive ka pa papunta doon. Nangyari na lang. Tulog ka nung papunta doon? Ano ibig sabihin nangyari na lang? Bakit? Kasi habang nakakapag-isip pa sila ng matino, hindi sila tumakbo. Naghintay sila na hanggang makuha yung damit. Si Joseph nakuha yung damit eh. Bago makuha yung damit, dapat tumakbo ka na. Ang naiwan lang sa kanya yung damit, nakaligtas ka. Yung iba kasi David eh. Higanti nga, kaya ko eh. Higanti nga eh. Ang dami ko nang horses and chariots. Ang ganda nun ah. Jawab, sino yun? May asawa na po yan, tinatanong lang ah. Papuntahin mo dito, may asawa na po, mag-uusap lang. Bagsak. Walang solusyon dyan, takbo. Sabi niyo takbo. Takbo! Mag-spiritual cardio kayo. Takbo. Intindihan niyo? Ano sabi? Tumakbo si Joseph. Sino nasa tama? Si Joseph? Di ba nasa tama siya? Di ba inosente siya? Tama? Di ba inosente siya? Di ba kakampi ni Lord yung mga inosente? Di ba? Di ba pinagtatanggol ni Lord yung mga inosente? Di ba? Tapos nung pinagpintangan si Joseph, ano nangyari? Nakalaya si Joseph? Amen! Hindi, nakulong siya. Nakulong. Pagdating niya sa kulungan, anong sabi? Nakulong si Joseph, tapos siya na yung ginawa ng warden, na assistant head warden, kasi kasama ni Joseph si... Isipin nyo, kasama niya si Lord.
Binenta siya. Sino kasama niya? Si Lord pa rin. Naging alipin, sino kasama niya? Si Lord pa rin. Naging preso, sino kasama niya? Si Lord pa rin. Si Stephen, sino kasama ni Stephen? Si Lord. Nung nag-i-explain siya, sino kasama niya? Si Lord. Nung binabato na siya, sino kasama niya? Si Lord. Nung namatay siya, sino kasama niya? Si Lord. Bago siya mamatay, sino nakita niya? Si Lord. Nakatayo si Jesus. Nakatayo. Habang binabato si Stephen, nakatayo si Jesus. Isipin nyo, kayo na mag-isip kung ano ibig sabihin nun. Habang binabato ka dito, nakita mo si Jesus nakatayo, nakatingin sa'yo. Yung sinabi ni Jesus na welcome, well done my good and faithful servant, sa tingin-tingin ko, si Stephen ang unang nakarinig nun. Nakahanda na si Jesus. Well done my good and faithful servant. Kasama niya si Lord. Ano ibig kong sabihin? Kaya ako tinanong kung mga Christian na tong kakausapin ko. Makinig kayong lahat. 2024, meron kayong mga New Year's resolutions, meron kayong mga goals, maganda yon kasi meron kayong direksyon. Pero pakinggan nyo kung maigi. Ang sabi ni Moises sa Numbers chapter 9, verse 8. Ang sabi nila, Moses, anong gagawin namin? Ang sabi ni Moises, sandali lang, hintayin nyo ko, tatanungin ko muna si Lord. Tatanungin ko muna si Lord kung anong gagawin. Marami sa atin, unang-una sabi ko, sakit ng kabataan. Ako po sa Bible, yung edad ko, kabataan pa ako. Kasi nabubuhay sila ng 120. Lalo nung panahon ni Adan, nabubuhay ng 900 years old eh. Kaya ang saya nung panahon dati, mahirap lang magka-love life. Lalo kung babae ka. Isipin mo, papagalitan ka ng tatay mo. 60 years old ka pa lang, nagpapaligaw ka na! Pag sabihan mo itong anak mo, 60 years old pa lang, nagpapaligaw na! Daddy, dalaga na ako. May gatas ka pa sa nabi. Nibuyahin yung ate mo, nagpaligaw. 400. Psalm 90 verse 12. Lord, teach us to number our days aright so we may gain a heart of wisdom. Natatapos ito. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, hindi ka na mahuulit. Nag-iisa ka lang. Sulitin mong mabuti bago ka matapos. Naintindihan niyo? Gusto ko sabihin na sa inyo ngayon habang bata pa kayo. Kaysa hihintayin niyo pang mag-40 tapos sasabihin niyo, life begins at 40. Kaya nila sinabing life begins at 40 because at 40, you start to come to terms to the reality of your own fatality. I want to say that again. 40 is the age you start to come to terms with the undeniable reality of your own fatality. Kaya naghahabol ka na. Dapat 20 ka pa lang maintindihan mo na natatapos din to para hindi ka naghahabol. Life does not begin at 40. Life begins with Jesus. Amen? So allow me to end with this. I'm going to share with you my life verse. John chapter 6 verse 66 to 68. Since that day, many of his followers, referring to Jesus, many of his followers no longer followed him. Nag-backslide yung maraming disciples ni Jesus. Disciples na to, ibig sabihin followers na. Okay? Many of his disciples no longer followed him. Then he turned to the 12. Jesus turned to the 12. You're not leaving too, are you? Peter answered, to whom shall we go? You have the words of life. Sa Tagalog, mula nung araw na iyon, iniwan si Jesus ng marami sa kanyang mga disipulo, ng marami sa kanyang mga tagasunod. Lumingon si Jesus sa 12 at sinabi, kayo, aalis na rin ba kayo? I want to say that again. Imagine niyo to multitudes to. Libo yung tao. Libo, mga pinakain ni Jesus ng libre. Mga natuwa sa kanya, mga nakakita ng miracle, sumunod sila kay Jesus. Nung sinabi na ni Jesus kung totoong bagay kung bakit siya nandito, lahat sila gusto nilang gawing hari si Jesus para lahat libre. Para mabawi na yung dating glory ng Israel.
Yung mga disciples ni Jesus, nag-aagawan kung sino ang tatabi kay Jesus pag naging hari na si Jesus. Kung sino magiging senior advisor, kasi yung senior advisor ng hari, syempre, mayaman yun. Lahat sila yun ang iniisip. Ang iniisip nila, puro pang mundo. Hindi ho masamang yumaman. Pedicab driver ako dati. Nakita nyo ba nung dumating ako dito? Sino nasa labas? Nakita nyo dumating ako? Nakita nyo kotse ko? Naka Fort Everest ako ngayon. Pedicab driver ako dati. Hindi masamang yumaman, pero hindi ako nandito para sa kotse. Hindi ako sumusunod kay Lord para sa kotse. Kasi mayroong mga taong kilala si Lord na hindi kilala si Lord, pero yung kotse, mas maganda sa kotse ko. Mayroong mga taong kilalang kilala si Lord, close na close kay Lord, at tindi na ministry, pero nagko-commute lang. Hindi doon nasusukat. Nung sinabi ni Jesus, hindi, ito ang plano. Ang plano, ililigtas ko kayo sa mga kasalanan ninyo, kakainin ninyo yung katawan ko, iinumin ninyo yung dugo ko. Yun ang plano. Sabi nila, paano yan? Ibig sabihin yan, yung mga salita ko, espiritu yung salita ko, sundin ninyo yung sinasabi ko. Sundin ninyo yung sinasabi ko. Ano ba yung mga sinabi ni Jesus? Pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Pag kinuha yung balabal mo, ibigay mo pati yung damit mo. Pag inaaway ka, gawan mo sila ng mabuti. Paano mo ito tatanggapin sa isang society inaapi kayo araw-araw? Tapos sasabihin ni Jesus, pag sinapok ka, pasapok ka lang. Hinahasa mo na nga yung itak mo para sa gere. Naintindihan niyo ba? Yung sila Simon the Zealot, parang sila Andres Bonifacio yan. Yung mga kasama niya nasa likod, naghahasa ng itak. Ito na yung hari, nakita namin, kaya niyang gumawa ng maraming pagkain, nakakapagpatigil daw yan ng bagyo, nakita namin, binuhay niya yung patay, makinig tayo sa sasabihin niya, handa na kami ipaglaban ng Israel. Pag sinampal kayo sa kaliwa, iharap niyo yung kanan. Ano daw? Hindi ho ibig sabihin niya pag born again ka, libre batok. Yung iba dito hindi naintindihan yun eh. Kaya nasa school, paborito siyang batok-batukan dun eh. Batukan mo yan, hindi gaganti. God bless you. Ang kausap ni Jesus doon, mga gusto siyang magrebelde sa Rome. Nung sinabi niya yun, parang sinasabi niya, hindi! Walang revolusyon na mangyayari! Hindi ko kayo ililigtas sa Roma! Ililigtas ko kayo sa mga kasalanan ninyo! Intindihan niyo? Ano nangyari? Ganon. Hindi naman pala siya nagpunta dito para sa gusto namin. May sarili pala siyang gusto, alis na kami. Isipin nyo, 3 ganito karami kausap ni Jesus. Nung sinabi niya yung gusto niya, nag-alisan silang lahat. Habang naglalakad sila palayo, isipin nyo, nandun yung mga tao, naglalakad palayo. Lumingon si Jesus, 12 na lang kayo natira. Sabi ni Jesus, kayo, alis na rin kayo. When was the last time you questioned God's favor and presence in your life just because you did not get what you wanted from Him? When was the last time? Now I'm telling you this, as children of God, it's high time, it's 2024, the Lord is coming soon. ML na lang ho ang nilalaro ngayon. Hindi ang relationship kay Lord. Hindi tayo nandito para makipaglaro kay Lord. Nandito tayo para sumunod. Hindi rin tayo dito para mag-demand. Nakita niyo yung sitwasyon ng mga taong may favor ni Lord. Yung iba sa kanila, yumaman ng yumaman, sobrang yaman. Yung iba sa kanila, agang namatay. Pero parehas nilang kasama si Lord. Ang importante, hindi yung magiging sitwasyon mo. Ang importante kung sino kasama mo dyan. At pagkasama mo si Lord, okay yan. Kahit ano pa yan. Kuya Ruther, kahit mamatay. Kasi sabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, I am convinced that neither death nor life is able to separate us from the love of God which He expressed to us through Christ Jesus. Hindi tayo kayang ihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, bakit ako nandito? Pag sinabi sa'yo ni Lord, aalis ka na rin ba? Kasi nag-pray kang pumasa sa board, tapos hindi ka pumasa, aalis ka na rin ba? Kasi nag-pray kang sagutin ka nung nililigawan mo, hindi ka sinagot, aalis ka na rin ba? Nag-pray ka sa isang ministry, ibang ministry na puntahan mo, aalis ka na rin ba? Meron kang gusto, meron kang hiningi kay pastor, hindi binigay, aalis ka na rin ba? Tanong mo sa sarili mo, aalis ba ako? Iiwan ko ba si Lord?
pag hindi ko gusto yung nangyayari. Sayang. Hindi natin alam. Mamaya sa gitna ng trials, nakatayo na si Jesus, handang-handa na magsabing, "Well done, my good and faithful servant." Doon ka pa bumitaw. Sayang. Dapat dito walang iwanan. Kaya ito ang sinabi ko sa inyo, 2024, mag-umpisa kayo ng matibay ang tuhod. Ano sabi ko sa inyo kanina? Una pa lang, pag-umpisa ng araw, bago ko lumabas ng kwarto, gawin mo na yung pinakamahirap para lahat madali na. Ngayon, sinabi ko to sa inyo, madali ba itong tanggapin? Madali ba? Hindi, di ba? Pero pagbaon nyo to, lahat madali na. Basta alam mo sa sarili mo, si Jesus ang dahilan kung bakit ka nandito. Kahit gaano kahirap, kahit ano mangyari, lahat madali na. Manalangin tayo. Lord, we thank you because your love and favor comes in various forms. And we thank you, Lord God, because we will not leave this place with false hopes and self-centered dreams and visions. We will leave this place refreshed, knowing that the Christian walk is not about the Christian but about the Christ. That this is not about us but about you. Allow us, Lord God, to rededicate ourselves to you. Kakapit kami sa iyo, Panginoon, kahit anong mangyari at hindi kami bibitaw. At alam namin na sa lahat ng pagkakataon, hindi mo kami bibitawan. You have promised us, never will you leave us nor forsake us. At sa lahat po ng aming pinagdadaanan, alam po namin, hindi po kami dadaan mag-isa. For we do not have a high priest who is not able to sympathize with us. You know us in and out, Lord God. Mas kilala mo kami kaysa sa sarili namin. Ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon, sa lahat po ng ipapagawa mo sa amin ngayong taon na ito. Dalangin po namin, sumunod po kami ng may kagalakan, kagaya ni Joseph, kagaya ni Stephen, Panginoon, na hindi tuminag kahit anong mangyari dahil naiintindihan nila ang pagmamahal, ang laki ng pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sa Lord.